everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here Coach Norman Miguel of the Cherry Pico Crossovers who won in straight sets against the Lexlet Familians. Coach, congratulations on this win, a bounce-back victory for Cherry. Anong masasabi mo sa naging performance ng Cherry in this straight set win? For me, syempre masaya dahil coming from a loss dun sa last game namin. Tapos ngayon panalo kami. Masaya kasi nagta-translate yung kung ano yung pinag-trainingan namin. Diba? Pero kasi mas priority namin din yung gaya ng sinabi namin noong unang interview, yung health nung. So meron pa rin sa team namin na talagang kailangan talaga 100% na maka-recover. So yun lang yung lagi namin ina-adjustan na everyday kung sino yung may limited yung ikikilos, ganyan. Kaya kanina medyo shaky kami kasi palapapalipan kasi may inaalagaan kami din sa kilos din ng mga players namin. And fortunately, nanalo naman kami, kaya masaya na. Thank you, Coach. Siguro open the question. Coach, yun nga, syempre si Ces nakabutan nyo rin sa MU before. Ano lang masasabi nyo sa growth niya na ngayon nag-step up siya para sa team, lalo na may mga nawala, may mga injured. Actually, talagang napansin namin yan, especially nung wala pa akong mga 3 months dito sa Cherry. Pero since di ba na meron nga nangyaring parang di ba yung may mga players na nawala. So nakita kaagad namin kami mga coaches kung paano siya nag-step up, and then yung parang i-akuin yung responsibility ng yun sa position as house leader, kasi alam naman niya na yung nawala is a big role yung position na yun. So nakita namin talaga sa kanya na nag-step up siya, willing siya maging responsible sa position na yun. Ikaw, We also have our best player of the game here, Ces Robles. Ces, 15 points. I mean, nga na-mention ni Coach na ikaw din talaga yung nag-step up for Cherry team mo ngayon. Paano mo lang siguro tinatake yung responsibility and that role sa Cherry? Para sa akin, no pressure. Gawin ko lang kung ano yung tiwala ko binibigay nila po sa akin. And yun nga, malaking bagay din yung nawala sa akin. So, kailangan ko mag-step up. Coach, yun nga, nung first set, down kayo by 6 points, then nahabol nyo. Gano'ng kalaking luxury sa inyo yung kahit papano, kahit na marami nabawas, nandun pa rin naman kasi yung yung composure ng mga veterano mo na habulin. Kasi usually kapag ganun nakababa, kalaki yung lamang, medyo parang bibigay na yan. Ano man sabi mo doon sa team? lagi naman namin sinasabi sa kanila, di ba, mas importante yung ma-develop sa inyo yung character, saka yung maturity ba. Kasi alam natin kung gaano kabigat talaga yung nawala, di ba? Hindi siya talaga biro. So kailangan kung talagang gusto nating manalo dito, hindi siya madali. Lahat ng pagdadaanan natin, yun lagi ko sinasabi sa kanila, lahat ng pagdadaanan nating laro, hindi talaga yung madali. Kailangan talaga yan, 100% na may tiyaga talaga kayo. So nakita naman namin na gano'n, na kahit ang laki ng lamang, nahabol, tapos biglang lumamang pa rin yung kabila. Sa tingin ko, yung willingness talaga nila na kung manalo, kunin yung set na yun, yun na yan. For me, that's character yan, maturity. Pero siyempre, kailangan magpatuloy pa rin mag-develop yun sa kanila. Coach, additional lang, parang tingin mo ba doon nag-change yung complexion? Kasi parang after nun, nawala na yung next lead dun sa laro nila eh. Kahit kaninong mapunta, ako ayun lang din yung analysis ko, yung ganong sitwasyon na nangyari, na lamang kayo, tapos nahabol kayo, tapos bilang natalo kayo sa mga 2 points, 1 point. Ang hirap makarecover dun emotionally. Kaya yun lagi namin sinasabi, kung doon sa ganong situation, like kunyari kung kami natalo, kung magde-dwell ka doon sa emotions mo after losing that, wala nang ngayon lang mangyayari sa atin. Patibayan talaga kung paano ka mag-move forward. Ako yun laging nakikita kong sitwasyon. Yung pag natalo ka sa ganong score, parang hirap makarecover ka agad na following set. Parang ganun. Says, ayun nga, bilang nadalilagan yung playing minutes mo, tsaka may mga nawala. Para sa'yo, paano mo tinatrabaho na punan yung mga nawalang players at saka yun nga, na laruin yung trust na sabi mo binibigay ni coach? Para sa akin po, siguro
trabaho lang talaga sa training. Kasi sa training naman talaga lang nag-start eh. Yun, tiyaga, and siguro, ano na din, focus na din talaga kung ano yung mga pinapagawa ng coaches. And coach, ayun nga, maaga pa yung conference, pero would you say nasa experimentation phase ka pa sa mga tao na gagamitin mo? Sinong mas maglalaro? Sinong mas pabibigyan mo ng bola? Nandun ka pa ba sa phase na yun? Yes, oo. Parang ngayon lumalabas, 80% talagang puro adjustment talaga eh. Kasi, pero yung adjustment kasi, ang basis talaga ng adjustment namin everyday, yung fitness ng player. Like, kunyari, for today, sa training na to, sino talaga physically fit, sino ang limited lang 80 kilos. So, mahirap talaga puro adjustment. Hanggang ngayon. Di ba? Minsan naman, may adjustment pa rin kami na fit naman yung player, pero hindi siya maka-pop up naman dun sa galawan ng kasama niya. So, maghahanap ka uli ng tao na pwedeng mag-fit naman din dun sa lima, parang gano'n. So, ganun, I think that's the challenge of, yung coaching eh, di ba? Talagang continuous yung learning and adjustment mo eh. Di ba? Doon din maaari yung maturity mo sa yung growth mo eh. Parang gano'n. So in short, talagang lagi nag-a-adjust kami. Every day. And for Ces, gano'n kahalaga na ngayon familiar face ulit yung head coach mo, yung Coach Norman, after all that you've been through din sa NU? Siyempre, happy ako na si Coach Norman yung coach ngayon. Siyempre, wala namang masyadong adjustment kasi kilala naman kami ni Coach Norman. Kasama naman si Jen and sila Jamie. Yun nga, yung mga teammates ko din, parang tinatanong lang din kung ano si Coach Norman magturo. So, wala masyadong sa relationship sa coaches. And for Coach, yun nga po yung fitness problems na binanggit nyo kanina. Medyo concerned na po ba kayo na sa ganito kaagang point ng season, nasa punto na po kayo ng kailangan mag-manage ng players na hindi masyadong fit, sa mga medyo fit na, or tingin niyo po natural lang na may ganong klaseng problema may encounter, regardless kung ngayon or dulo? Ayoko naman siya sabihin na natural lang siya, di ba? Kasi para sa akin, kailangan mo talagang bigyan talaga ng pansin yun kasi mahaba pa to eh, hanggang ilang May, di ba? So yun. Mabuti na lang talaga yung PT, marami kami PT eh. So may mga kanya-kanyang hawak na mga players sa isang PT, sa malaking bagay yung gano'n na tinututukan talaga nila sa amin. Pero for me, hindi siya parang hindi mo bibigyan ng pansin, na babaliwala hindi. Masyadong crucial yung para sa amin. For coach, yung next game niyo will be against PLDT. So ngayon 3-0 start sila. So ano lang siguro yung magiging mindset ng Sherry heading to that match? Kami naman one game at a time. Kunyari, kalaban namin sila. So, like tomorrow, mag-viewing kami and prepare kami kung paano sila maglaro. And lagi naman sinasabi din, basta kung saan naabutin yung best skill natin, doon tayo. Diba? Kumbaga parang let's manage muna yung expectation. Kasi alam naman natin kung ano yung status ng team natin ngayon. Diba? Huwag naman tayo magbulag-bulagan na marami talagang nawala. Diba? So kailangan talaga pagtrabahuhan natin yung, diba? Yung mga players na yun. Thank you, Coach. Thank you, Cesar. Thank you. Good night.